For today's video, gagawa po tayo ng jelly spaghetti na nagte-trending po ngayon. Tapos sa halagang 10 pesos po lamang na madami na po yung toppings. Ang tanong, ano pong magandang gulaman ang gagamitin para mas marami po yung magawa po natin. Yung kahit tubigan po natin is matigas pa rin yung gulaman. At sa halagang 10 pesos, magkano pa po yung posible po nating tubuin? O kung meron pa po bang tutubuin? Baka mamaya, sa dami na po ng toppings, wala na po pala tayong tubo. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan, nandito na po yan sa video. Okay, so ngayon, syempre, magluluto na po tayo ng pinakagulaman po natin. Okay. So gagamit po tayo dito ng tatlong kulay. So nakadepende naman sa atin kung anong gusto nating kulay. At ang nagustuhan ko ay kulay red, kulay green, at saka kulay orange. Okay, so diba, Paskong-Pasko yung kulay. So Don Frank po yung gagamitin kong brand. Aanin is pwede po natin gamitin. Pero para sa akin, base po sa experience, yung Don Frank po ay sobrang tigas po nito kapag niluto. Palagay po dyan ay 1.5 liters. Pero ang gagawin po natin ay 2.5 liters para malaman natin kung kahit magdagdag ba tayo ng tubig is matigas pa rin yung kalalabasan ng gulaman po natin. Kung gusto po natin na medyo mas dark pa yung pagka-red, pwede naman po tayong maglagay ng food color. Konting patak lang. Nakadepende naman po sa atin kung gusto natin maglagay ng food coloring. Maglalagay din po tayo dito ng sugar para nagkakaroon na ng konting tamis yung gulaman po natin. Haluin lamang po natin yan hanggang kumulo. Estimate po niya nasa 5 to 8 minutes. Pag ganyan kumukulo na is pwede na po natin patayin yung apoy po natin at ready na po natin isalin sa mga lalagyan po natin. Gagamit tayo ng tray para mas mabilis siyang lumamig kasi yung pinakang ilalim sumisingaw. Ngayon, ang aabangan po natin dahil madami yung itinubig natin, so titigas pa rin ba ito? Baka mamaya sobrang lambot na, di ba? Kung matigas pa rin siya, so good news sa atin pong lahat kasi kung gagawin tong extra income, mas marami po yung makukuha po natin dito, di ba? Lutuin ko lamang po ito mga flavor na natira. Ito na yung gulaman natin. Tingnan nyo mga katipid tips. Wow! Nakakatuwa siya. Kahit ang dami ng itinubig natin, matigas pa rin. Nice! Ang tigas pa rin yan, oh. Tagal-tagal ko na pero hindi pa rin nalalaglag. Hindi pa rin umiipod. Nice! Kitang-kita na yung quality ng gulaman. Yung enjoy is okay din po yun. Matigas din po yung pagkagulaman. So ngayon, ito ay yayadya rin po natin ng haba-haba. Kasi diba, jelly spaghetti nga po, kaya haba-haba yung gagawin po natin. Pero nakadepende pa rin po ito sa atin. Kasi pwede naman po natin itong gayatin ng square-square na maliliit, medyo malalaki, may bilog, may haba. So nakadepende po sa atin yon. Nakayod na po natin itong tatlong kulay. Kung napapansin nyo, is hindi ko na po ito kinayod kasi sobrang dami po nito. Masasayang naman kung ilalahat natin, diba? So, pwede pa namin yung imerienda tomorrow. Kapag nakayod na po natin yan, gagamit po tayo ng tatlong lagayan. So, ito yung napili ko, pero kahit ano naman pong lagayan is pwede. So, unahin na natin itong orange, then itong green, tapos itong red. Pag nailagay na po natin dyan, gagamit po tayo dito ng yelo. Siyempre, ito din yung magpapasarap. Kailangan malamig po yung ating gulaman. Okay, so ito, hinugasan ko na. Hindi ko na po tinanggal yung plastic. Muntik pang hindi magkasya. Yung mga gagamitin natin dyan toppings, gagamit tayo ng candy sprinkle at saka ng marshmallow. Kasanin lamang po natin yan sa isang lagayan. Mas maganda pa nga tingnan kung halimbawa itong marshmallow natin, candy sprinkle is puno para talagang pang-business na pang-business, di ba? Bali, ang cup na gagamitin po natin ay 7 ohms. Tapos, kailangan natin ng condensed milk. So, dito pwede din po tayo maglagay ng fruit syrup. So, nakadepende. Pwede naman condensed lang. Kasalin lamang natin sa squeeze bottle para hindi aksayado yung paglalagay po natin, para hindi masyadong maparami. Lalagyan lang natin ng spoon yan. Tsaka, yan. So, ngayon is ready na tayong magsando. Unahin natin is itong red. Kaya siya tinatawag na spaghetti. Gawa niyang haba-haba. Diba?
Pwedeng isang kulay lang. Tapos, pwede rin naman natin itong gawing assorted. Dito, mas better syempre, iba-iba yung panandok bawat kulay para hindi naman siya maghalo-halo. Kasi kapag lagi po tayong sumasandok, may posibilidad dyan na maghalo-halo yung kulay na nila. Ang ganda niya din. Nice! Marshmallow, maglalagay tayo ng 1/2 tablespoon, 1 teaspoon dito sa candy sprinkle. Maglalagay tayo ng condense. Okay, so hindi muna ako naglagay ng fruit syrup para malasahan ko muna na condense yung nakalagay. Haluin lang natin. Wow! Yummy! Para na tayo nagdi-dessert. Dessert naman talaga. Sa gulaman, tapos mga candy-candy. Ang harap niya. Mas sumarap pa siya kasi gawa ng yelo. Mas masarap talaga siya pag malamig. Kapag kinain mo, may mangungaya kang malutong kasi gawa ng ating candy sprinkle. Maglagay na tayo ng fruit syrup. So, ang flavor po nito ay apple green. Estimate 1/2 tablespoon. So, dito, pwedeng condense lang din yung ilagay natin. So, parang doon sa nakaraan nating video, na condense lang yung inilalagay. Pero ang kaibahan dito, naglagay pa tayo ng toppings. Ngayon, mas pina-level up po natin kasi naglagay po tayo ng fruit syrup. Masarap din na merong ganito. Parang merong kakaibang lasa. Ano yung parang jelly ace? Parang kumakain ka na ng jelly ace kasi gawa ng fruit syrup. Diba? Yung flavor po ni Enjoy na fruit syrup, so masarap siya mga katipid tips. Mahalaga din po sa pagluluto ng ating gulaman is maglagay na po tayo ng asukal. Para hindi na po ganun karami yung maging konsumo po natin sa condense at saka sa fruit syrup na ilalagay po natin. Tamang-tama to gawing business lalo na po ngayong pasukan. So ang tanong, magkano nga po ba ang bentahan dito sa 7 ounce na ginamit po natin? Okay? So ganun lang kabilis, ganun lang kadali. At ngayon, bigyan ko naman kayo ng idea sa pinakang costing po natin. Bago mo nga po pala makalimutan, so halimbawa kung tayo po ay bago pa lamang na nag-uumpisa, so pwede po nating hindi kayo din lahat. Tulad po nito. Tapos, halimbawa kung meron tayong matitira, so sa susunod na pagluluto po natin, pwede po ulit nating isama para wala pong naaaksaya. Siyempre, kailangan may takip po yan. Gawin po nating business, lalo na kung nasa mga school po tayo, kailangan po natin ng doble ingat linis sa mga paninda po natin. So yung costing pa rin po natin na lagi po natin ginagawa, idea lamang po ito, pero magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar, presyo po na nabibili. Okay? So, yung gulaman po natin, tatlo po yung ginamit po natin, 45 pesos. At sa asukal na ginamit po natin, bali 150 grams po yon, 12 pesos. Sama na din po natin dito sa yelo na gagamitin po natin, dito sa dami po ng ginawa po natin. So, sabihin na po natin na 15 pesos yung magagamit po natin at i-plus na din po natin yung gas at labor. So, sabihin na lang natin na 5 pesos kasi mabilis lang naman siyang lutuin at tig-iisang gulaman lamang po yung ginawa po natin. Kaya, ang total po lahat ay 77 pesos. Ngayon, paano nga po ba natin tutuusin yung isang baso po ng jelly spaghetti? Kung natatandaan nyo, kada isang sachet po ng gulaban, 2.5 liters yung itinubig po natin. So, ita-times 3 po natin dahil 3 gulaman po yung niluto po natin. At ang kalalabasan po nun, 7.5 liters yung nagawa po lahat natin na gulaman. Ngayon, dahil yung ginamit po nating baso ay 7 ounce, magko-convert po tayo. So, yung 7.5 liters, kapag i-convert po natin yun sa ounce, ang kalalabasan po nun ay 253.60. Ngayon, paano naman natin malalaman kung ilang 7 ounce yung makukuha po natin dito sa niluto po natin? So, yung 253.60, i-divide po natin sa 7 ounce. Kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 36 na order. Ngayon, paano naman po natin malalaman kung magkano po yung puhunan sa loob na gulaman? So, yung puhunan po natin na 77 pesos, i-divide po natin sa 36 na order. At ang kalalabasan po nun,
0.46 lamang po yung pinakampuhunan po natin sa gulaman. Ngayon, ang tuusin naman po natin is yung pinakang toppings po natin. Dito po sa sprinkle candy, maglalagay po tayo dyan ng 1 teaspoon. Ngayon, paano naman natin malalaman kung magkano po yung puhunan sa 1 teaspoon? So, yung 250 grams na binili ko, divide po natin sa 1 teaspoon or 3 grams. At ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 83.33 na order. Nabili ko po ito ng 50 pesos, i-divide po natin sa 83.33 at ang kalalabasan po nun, 0.60 lamang po ang puhunan po kada 1 teaspoon. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung inilagay po natin 1/2 tablespoon po ng marshmallow. Ang bili ko po dito ay 100 grams lamang po. Pag i-divide po natin yan sa 1/2 tablespoon or 1.5 grams, kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 66 na order. So, nabili ko po ito ng 33 pesos. Kapag i-divide po natin yon, ang kalalabasan po nun, 0.45 lamang po ang puhunan kada 1/2 tablespoon na itinappings po natin. Ngayon, natuusin naman po natin ay yung condensed na ilalagay po natin. So, napaawas yung lagay natin ng gulaman. So, wag po natin siya masyadong pupunuin kasi maglalagay pa tayo ng toppings, ng condensed, diba? So, aawas lang siya. So, estimate, makakapaglagay po tayo dito ng 1 tablespoon. Tinuus ko siya sa mas maliit na lata, 390 grams. So, syempre, kung mas malaking condensed yung bibilhin po natin, is mas makakamura pa po tayo. So, i-divide po natin yon sa 16 grams na inilagay po natin dito. At ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 24 na 1 tablespoon sa isang lata. Yung malalagyan po natin sa 7 ounce. Nabili ko siya ng 45 pesos. Kapag i-divide po natin yon, 1.87 po ang puhunan sa condensed na ilalagay po natin dito. Yan, ngayon, kung maglalagay po tayo ng fruit syrup, magkano po yung magiging puhunan? So, estimate, makakapaglagay tayo dito ng 1/2 tablespoon. So, itong 1 litro na ito, kapag i-divide po natin yon sa 1/2 tablespoon or 8 ml, ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 125 na order. Bibili ko po ito ng 180, so depende naman po yun sa flavor. Okay? So, kapag i-divide po natin yung ating 125, kalalabasan po nun 1.44 po ang puhunan sa 1/2 tablespoon na inilagay po natin dito. Ngayon, yung pinakang cup po natin at yung kutsara na gagamitin po natin, so sabihin na lamang po natin na piso. Ngayon, dahil natuos na po natin lahat ng nagamit po natin sa isang baso, pag plus plusin po natin. At ang kalalabasan po nun, 5.82 po yung puhunan po sa isang baso. Yung bentahan po nito is 10 pesos. Kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 4.18. At kapag itinimes po natin yon sa 36 na order, posible po tayong tumubo ng 150 pesos. So, dito, mas madami ay yung ibebenta natin. So, syempre, paglaki na din po ng posible po nating tubuin. So, ito ay tuos po sa 3 gulaman. So, what if tayo ay naka-6 na gulaman na, naka-9 na gulaman, di ba? So, doon po, yung mas malaking tutubuin po natin. So, dito sa pagninegosyo po ng jelly spaghetti, so, kailangan talaga natin na sipag at diskarte para mas marami po yung maibenta po natin. Okay? So, sana bago po nagtapos yung video po natin is meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo or sa pagninegosyo po ng jelly spaghetti. Kita-kits na lang po sa next video po natin. Okay? Bye-bye!